Nagsimula na po ang summer o tag-init ayon sa Pag-asa, kaya ngayon pa lang marami na ang naliligo sa maruming Manila Bay kahit ipinagbabawal. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa mga susunod na araw, maglalaro ang temperatura sa Metro Manila mula 23 hanggang 34 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, posible pa raw umakyat sa 38 degrees Celsius sa katapusan ng Marso at unang linggo ng Abril. Yung amihan, yung northeast monsoon, hindi na apektado ang Metro Manila. Although yung northern part ng Luzon, apektado pa rin. At dahil sa matinding init, pamilya at magkakabarkada ang nag-swimming kaninang tanghaling tapat sa Manila Bay. Hindi nila alintana ang sakit na pwede makuha sa maruming tubig gaya ng hepatitis, cholera at iba pang sakit sa balat. Kahit marumi po, masarap naman po maligo. Siyempre, kakawalan din natin ng pera, di ba? Hindi naman natin kayang dumayo sa ibang lugar. At least dito kahit paano malapit lang. Madali lang makapunta. Anytime may sidecar ka lang, pwede na. Lakarin mo, pwede na. Ayon sa Manila City Hall, matagal nang may ordinansang nagbabawal sa pagligo sa Manila Bay. Pero marami pa rin ang hindi sumusunod. At para mapigilan ito, magpapakalat na ng pulis simula sa linggong ito sa kahabaan ng Bay Area para sitahin ang mga mangangas pa rin maligo. Meron kaming city security force na para magbantay rin sa area para mapagsabihan ng ating mga kababayan na naliligo roon. Pwede naman daw maligo ang mga Manileños sa mga public swimming pool ng lungsod. Gaya na lang sa Dapitan Sports Complex na bukas tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alauna hanggang alas 3 ng hapon. Libre ito basta't naka-proper swimming attire. Everyday, lagi naming nililinis, nilalagyan namin ng chlorine, tapos nitreat namin pag every Sunday, nilalagyan namin ng alum para gumanda yung tubig. Bukod sa Dapitan, libreng makakaligo sa Army and Navy Club sa Rojas Boulevard, Tondo Sports Complex, JCC Sports Complex sa Pandacan at Bagong Buhay Swimming Pool sa Pedro Hill. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Todo na ang paghandang ginagawa sa Araneta Coliseum para sa pagtatapos ng reality-based artista search ng GMA, ang Starstruck 5, The Final Judgment. Ngayong gabi malalaman kung sino kina Sara Labati, Diva Montelaba, Rocco Nasino, Enzo Pineda at Steven Silva ang tatanghalin bilang Starstruck Ultimate Male and Female Survivor. Makikita rin mamaya ang mga Avengers ng Season 5 o ang mga nauna nang napatalsik sa kompetisyon. Inaasahan din ang pagdating ng ilan pang mga kapuso stars. Mapapanood po ito mamaya na pagkatapos ng Show Me the Money. Muling magniningning ang kalangitan sa Manila Bay sa ikalawang linggo ng First Pyro Musical Competition. Ang mga bansang China at United Kingdom ang magtatagisan. Ngayong gabi, nakatutok si Trisha Safra live mula sa Pasay City. Trisha! Jiggy, napuno na naman ang Bay Area ng SM Mall of Asia ngayong gabi para sa ikalawang linggo ng Pyro Musical Competition. Sikat ang Manila Bay sa maganda nitong tanawin tuwing palubog na ang araw. Pero mula nung nakaraang linggo, marami nang nananatili rito kahit madilim na ang kalangitan. Nagsimula na kasi ang kauna-unahang Philippine Pyro Musical Competition. 5 linggong pasisiglahin ng mga paputok ang kalangitan. Ang mas exciting, ang mga paputok, tila ba sumasayaw pa sa bawat awitin at musika. Ngayong gabi ang mga kalahok mula sa bansang United Kingdom at China ang magpapakitang gilas. Nauna nang nagpresenta ang Amerika nung nakaraang linggo. Ang ibang kalahok sa susunod na 3 linggo magpapalabas. France at Japan sa susunod na linggo, Singapore at Malaysia sa March 7 at Australia at Philippines sa March 14. Muli ring makikita ang fireworks exhibition ng Pilipinas sa huling araw ng kompetisyon. Di maaaring sumali ang bansa dahil dito ginanap ang kompetisyon. 100 hanggang 1,500 pesos ang presyo ng ticket sa panonood ng Pyro Musical Competition. Ba't nyo dito po napiling mag-date? Kasi maganda yung yung pyro musical. Tapos na yung Valentine's. Oo, may post pa naman Siyempre, minsan lang naman to. Kaya Linggo-linggo, pupunta kami rito. enjoy naman. Kaya kahit paano celebrate naman natin. Ang ilan kahit nakapanood na nung nakaraang linggo, bumalik pa rin para makapanood muli. Sobrang ganda, kaya nga bumalik kami ngayon. Babalik ka pa ba after nito? Oo. 10 minuto na lamang inaantay ng mga tao dito para sa pagsisimula ng First Philippine International Pyro Musical Competition. Jiggy? Maraming salamat, Rauna Crisostomo.
Hindi raw hadlang ang kapansanan para umasensong sarili. Pinatunayan niya ng ilan nating kababayang nagpupursuge sa kanilang trabaho kahit may kapansanan. Nakatutok si Lay Alvis. Tsokolate ang isa sa mga ipinagmamalaking specialty ng restaurant na ito sa isang hotel sa Makati. Iba't ibang flavor at disenyo ang magpapatakam sa inyo. Ang mga ito, obra ng tinagurian nilang Chocolate Girls. Sinalita at Parsi, kapwa hindi nakakarinig at nakapagsasalita. I've been here for a long time. I became old here. I work here for all the years. And I enjoyed. At nahon ko, naayos ko yung aking skill dito na-develop. I felt okay. Walang problema. It's very hard to look for a job at ito yung job na maayos. They're all good. They accepted us. Kabilang sinalita at Parsi sa dumaraming bilang ng mga empleyadong may kapansanan. Ang kanilang kapansanan hindi naging hadlang para sila'y magpunyagi at tumayo sa sariling paa. Ang Nova Foundation, may mahigit 60 empleyadong may kapansanan. Karamihan dito hindi nakakarinig at hirap makalakad. Wala kang makikitang problema. Ultimo yun sa time ng pagpasok. Pag sinabi mong 6 o'clock, before 6 andito na sila. Ang iba pa sa kanila, dito na raw nakapag-asawa. Ayon sa ating batas, karapatan ng mga may kapansanang makapagtrabaho sa kumpanyang hahasa sa kanilang talento at kakayahan. Turuan natin silang mangisda. Sa araw-araw magagawa nila yon kaysa bigyan man ng isda. Mas maganda kung mabibigyan natin ng mga trabaho. Isinilang man silang may kapansanan, huwag daw ituring na ito'y kakulangan. Hindi dapat ismolin dahil kaya rin nilang makipagsabayan. Day Alvis, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Jigo Manica ditong GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.